Parang naka-perfect nga tayo. Ayan. Oh, ito na yung hinahanap nyong tubig. Oh, wow. So for today's serye ay nagluto nga tayo ng pangmalakasang tupig. Awan ko na nga lang ba kung hindi kayo matakam dahil sa tawag pa lang na pangalan na ito ay katakam-takam na talaga. So sinimulan nga nating magmekos-mekos nitong gata, glutinous rice, brown sugar, at saka ito, konting asin. Siyempre, yung young coconut, huwag kakalimutan. Habang hinahalo-halo ko nga ito, sabi ko, ito na, excited na talaga ako. Hindi naman po ako Ilocano, ako po ay Batanggenyong Tagalog. Kaya naman, ito nga, at ginagaya na natin yung mga taga-Ilocos na nagluluto talaga ng gantong tupig. So, binalot ko nga lang muna ito ng ganto at nilagyan ko ng tupig sa dulo. Ayun na, lutuin na natin. Dahil nga ako'y nandidito sa trabaho at ako lang din naman ang kakain nito, ay kahit anong lasa nito ay okay na. At pagkatapos ng ilang minuto ay ito nga at nag-brown na yung dahon. Yan naman ay baligtarin na natin ng papagayon at papagarni. At sabi ko ay parang kulang pa nga itong pagkakaluto ko na ito, kaya naman pinatipan ko na ulit siya. Maya-maya nga ay nasunog na nga ng tuluyan. Are ay ano baga naman oy. At nung medyo sunog na nga ay talagang excited na ako. Nahulog pa talaga yung aking chopstick. Na, matitikman na natin itong tupig. Siguro ay mga 2 buwan nga ako hindi nakatikim nito. Nung nagcamping nga kami ay naglakas loob talaga akong magluto. Pero pumalpak nga talaga ito dahil sobrang lambot at saka yung dahon ay butas-butas. Dito nga sa Canada ay bibihira ka makabili talaga o makabili ka ng perfect na dahon. Dahil nga ang mga dahon dito ay frozen. Pero akala ko yung niluto ko ay pwede na, pero parang gusto ko pa ay medyo crunchy, kaya naman binalik ko ulit sa kawali. Okay, titingnan na natin kung naluto na yung aking tupig. Parang naka-perfect nga tayo. Ayan. Look at that.